Upang manahin ang negosyo ng pamilya, nagpasya si Guwon, ang may buhok pilak na anak ng may-ari, na magsimula sa pinakamababang posisyon. Sa unang araw niya sa trabaho, bumaba siya sakay ng helicopter sa rooftop ng kumpanya na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos hubarin ang kanyang protective gear, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang empleyado na nagsasabing mali ang kanyang landing spot bagaman lubhang napahiya, kinailangan niyang magtiis at lumipat sa katabing gusali. Hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao, sinimulan siyang punahin ng manager mula ulo hanggang paa. Nang makita ang mamahaling sapatos ni Guwon, kinutya ng manager na baka peke iyon. Agad namang ipinaliwanag ni Guwon na totoo ang mga ito. Napakahiya, sinimulan na naman ng manager na punahin ang relo ni Guwon. Patuloy namang pinaninindigan ni Guwon na totoo rin iyon. Lalo pang nagalit ang manager, ayaw sumuko, at itinaas pa ang vest ni Guwon para tingnan kung peke iyon. Gayunpaman, nang makita ang brand, nagsimulang manginig ang boses ng manager. Nag-aalala siyang nagtanong kung si Guwon ang tagapagmana. Nag-isip sandali si Guwon, nais panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sumagot siyang hindi. Nagsimulang muling magyabang ang manager, pinupuna si Guwon na isang mapangarapin, walang talento, ngunit mayabang, at nagbanta na pahihirapan siya. Pinayuhan ng kasamahan niyang intern si Guwon na maging mapagpakumbaba, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang sariling kagustuhan na labis na ikinabahala ng kanyang kasamahan. Biglang, inutusan ng team leader si Guwon na magprint ng mga dokumento. Dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang printer, kinuha niya ang kanyang telepono upang maghanap ng impormasyon. Nang makita ito, mabilis na lumapit ang kanyang kasamahan upang tumulong at napag-alaman na tila naubusan ng tinta ang printer, kaya't kinuha niya ito upang suriin. Sa pagkakataong ito, lumapit ang team leader at nagturo kung paano iling ang tinta. Sa lakas ng pag-alog, biglang tumapon ang tinta na nagpatigil sa lahat. Nakita ng direktor ang eksena at galit na nagtanong kung sino ang may kagagawan, agad namang sinisi ng team leader ang lalaking nakasalamin. Hindi nakatiis si Guwon kaya't ipinagtanggol niya ang lalaking nakasalamin. Hindi na nakapagsalita ang team leader at idineklara na lang na sisibakin si Guwon. Labis naman itong ikinatuwa ni Guwon dahil ayaw naman talaga niyang magtrabaho doon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nakatataas at nag-aalalang nagtanong ang direktor kung si Guwon ba si Google. Nang marinig ang pangalang ito, nagulantang ang direktor at ang team leader at saka lang nila nalaman na si Guwon ang anak ng presidente ng King Group. Kinumpirma pa ito ng pagdating ng nakatataas. Nag-utos si Guwon na ayusin ang lahat at pinasama pa ang lalaking nakasalamin. Hindi alam ni Guwon ang nangyayari, sana ay katulad siya ng kanyang ate. Bagaman ipinagtanggol ng kanyang ate ang kanyang kapatid, ang totoo ay hindi maganda ang intensyon ng kanyang half-sister. Kinuha niya ang room card para paalisin si Guwon. Kinailangan ni Guwon na kunin ang room card at umalis, habang ang kanyang ate, pabalik sa kanyang silid, ay sinadya pang sabihin sa kanilang ama na ayaw ni Guwon sa lugar at kusang loob na nanatili sa hotel. Kasabay nito, pinayuhan niya ang ama na huwag pilitin ang kanyang kapatid na gumawa ng candy dahil magdudulot ito ng pagtutol. Hindi naiintindihan ng ama kung ano ang nangyayari at napabuntong hininga na lang. Nang hindi sumagot si Guwon, sinadya pa niyang lakasan ang bilis ng treadmill sa pinakamataas na antas, na labis na ikinagalit ni Guwon, sumisigaw para sa isang paliwanag. Gayunpaman, sa likod niya ay umalingaw ang isang nakakainis na boses. Sa simula pa lang ng palabas, si Cheon Sarang ay pinagawa ng mga mabibigat na gawain ng kanyang mga kasamahan. Bagaman ayaw niya, upang makatrabaho sa King Hotel, kinailangan niyang magtiis at maingat na naglilinis. Napansin siya ng isang mayamang lalaki at sinadya niyang lumikha ng sitwasyon upang makuha ang atensyon ni Sarang. Nagreklamo ang kanyang kasamahan na magaling daw si Sarang. Bagong trabaho pa lang ay nakahuli na ng mayamang lalaki. Nang buksan ni Sarang ang envelope, nakita niya sa loob ang room card at iba pang bagay na nakakainis. Sa puntong ito, hindi na siya makatiis. Pagdating sa Jiffy, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng parehong damit niya. Lumapit siya para kumprontahin ito, ngunit nang makita niyang hindi siya pinansin, sinadya niyang lakasan ang bilis ng treadmill. Hindi nakahanda ang lalaki at natumba. Nahihiyang pinatay ni Sarang ang makina at sinabi siyang manyakis at umalis ng walang paliwanag. Labis na nainis ang lalaki, galit na sumisigaw para sa isang paliwanag. Nagreklamo ang kanyang ate sa tabi niya na naglakas loob siyang gumawa ng ingay sa kanyang hotel. Pagkatapos, inilipat si Sarang sa front desk, ngunit hindi siya gusto ng head ng EEC dahil hindi siya nagtapos ng 4-year regular university course. Sinadya niyang subukin ang kanyang kakayahan sa banyagang wika. Sumagot si Sarang na mula alas -3 hanggang alas -5 ng hapon, naghahanda ang hotel ng libreng merienda, kape at saa. Nahirapan ang head ng EEC, napabulong na lang ng ilang salita at pinayagan siyang umalis. Pagkatapos, dumating si Sarang sa lobby, tiningnan ang tanawin sa harap niya at pinangarap ang kanyang magandang kinabukasan nang hindi napansin ang lalaking kanyang tinukso. Lumipas ang panahon at ang lalaki ay ipinadala upang mag-aral sa ibang bansa. Ilang taon pagkatapos, bigla siyang nakatanggap ng isang misteryosong pakete. Nang buksan niya, ang laman ay ang resume ni Sarang. Nang makita ang profile ng babaeng dating nanukso sa kanya, hindi siya nakapagtimpi. Kinabukasan, lumipad agad siya pabalik ng Korea. Nang papunta na sana siya sa opisina, napansin niyang nakalimutan niyang dalhin ang kanyang mga dokumento. Sa sandaling iyon, biglang nakaranas si Sarang ng matinding sakit ng tiyan. Nagmakaawa siya sa kanyang superior na payagan siyang pumunta sa banyo, ngunit inutusan siya nitong kunin muna ang kanyang telepono. Kinailangan ni Sarang na magtiis at mahirap na nagpunta sa silid nito para kunin ang telepono. Nang pumasok siya sa banyo, hindi niya sinasadyang napindot ang control button. Si Sarang ay labis na pinuna sa social media dahil bilang isang opisyal na empleyado ng hotel ay gumamit siya ng banyo sa AC room at nakipaglaro pa sa transparent na salaming pinto. Nang hindi sinasadyang makita siya ng lalaki, ikinulong pa niya ang pinto upang hindi ito makapasok. Gusto niyang bawiin ang kanyang telepono, kaya't napilitan siyang sirain ang pinto. Natatakot si Sarang na masisante kaya't yumuko siya at hindi naglakas loob na magpakita ng mukha.
Ngunit nakilala siya ng lalaki na siya ang taong nagparatang sa kanya bilang isang manyakis maraming taon na ang nakalipas. Lumapit siya upang humingi ng paliwanag ngunit gusto lang ni Sarang na makatakas. Naalala ni Sarang na noon ay nagkamali siya ng akala na si Guwon ay isang manyakis na nagpadala sa kanya ng room card, kaya't sinadya niya itong tuksuhin. Sa pag-alaala sa nakaraan, sinabi niyang galit na kasalanan ito ni Guwon. Nais ni Guwon na humingi siya ng tawad para sa dalawang bagay na ito. Alam ni Sarang na siya ang may kasalanan kaya't yumuko siya at humingi ng tawad sa paggamit ng banyo, ngunit iginiit na ang nangyari noon ay kasalanan ni Guwon at hindi niya. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang umalis, gusto lang niyang makatakas sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi pumayag si Guwon na akusahan siya ng ganoon, kahit pagkatapos ng 5 taon ay gusto pa rin niya ng paliwanag. Galit na sinabi ni Sarang na hindi niya magugustuhan ang isang ordinaryong lalaki na tulad niya. Agad namang nagalit si Guwon, bilang tagapagmana ng King Group, ito ang unang pagkakataon na siya ay nilait ng ganoon. Binalikan niya ito na hindi rin niya magugustuhan si Sarang, at wala siyang anumang interes dito. Ngunit pagkatapos, nagulat siya nang malaman na siya ang bagong general manager ng King Hotel at si Sarang pa ang napiling maging kinatawan ng mga empleyado na magbibigay sa kanya ng bulaklak. Pagkatapos ay tinanong ni Guwon kung bakit inakala niya siya ang manggugulo. Ipinaliwanag ni Sarang na noon ay nakatanggap siya ng pera mula sa isang bisitang nakasuot ng hooded jacket, kasama ang room card at mga bastos na mensahe. Bagaman noon ay hindi niya sinunod ang patakaran ng kumpanya nang patumbahin niya si Guwon, kailangan pa ring igalang ang isang service staff. Sumagot si Guwon na hindi niya iyon ginawa, paano naman niya mahulaan na siya iyon dahil lang sa isang jacket. Sa pagkakataong ito, kalmado na si Sarang at nagtanong kung talagang hindi siya iyon. Nang marinig ang matatag na tono ni Guwon, napagtanto rin niya na nagkamali siya at mabilis nang umiti at umamin ng pagkakamali. Tiningnan ni Guwon ang peking ngiti at galit na sinabi sa kanya na huwag nang umiti. Pansamantalang natapos ang insidente, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Guwon ang nangyari. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman kay Sarang, ngunit hindi nangyari ang gusto niya. Namasyal sa King Hotel ang isang sikat na influencer at gusto niyang makakuha ng libreng upgrade sa presidential suite, ngunit mahigpit na tumanggi ang empleyado. Labis itong ikinagalit ng influencer, nagbanta na mayroon siyang milyon-milyong tagasunod at narito siya upang ipromote ang hotel at kung hindi papayag ay sisiraan niya ang hotel. Napilitan lamang si Sarang nang umiti at magsalita ng magagandang salita, sinusubukang magbigay ng fruit platter. Hindi sumuko ang influencer at hiniling na makita ang manager. Mabilis na tumingin si Sarang sa manager, ngunit takot na sumenyas ang manager na wala siya doon. Napilitan si Sarang na sumagot ng matatag. Nakita ni Guwon ang eksena, lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sarang ang kahilingan ng influencer para sa libreng upgrade ng kwarto. Bilang tagapagmana ng King Group, hindi kinonsinti ni Guwon ang ganitong masamang ugali at agad na sinabihan si Sarang na tawagin ang security para paalisin ang influencer. Nang makita na hindi mapapayag si Guwon, ibinuhos ng influencer ang lahat ng galit niya kay Sarang. Hindi na nakatiis si Guwon, sinabihan si Sarang na pumunta sa kanyang opisina sandali, pagkatapos ay pinagalitan ang manager dahil hindi nito piprotektahan ng maayos ang kanyang empleyado. Nang makita ng influencer na malapit lang ang manager, ibinaling niya ang galit dito. Nakita ni Guwon na hindi pa rin umaakyat si Sarang, kaya mabilis niya itong kinawayan. Ipinaliwanag ni Sarang na ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan nilang tratuhin ang mga customer ng may kabaitan, tama man sila o mali. Napabuntong hininga si Guwon at nagtanong kung wala ba siyang gustong malaman tungkol sa kanya. Nagulat si Sarang at sinabing wala. Dali-dali namang tinawagan ni Guwon ang kanyang sekretarya, nagtanong kung bakit wala siyang alam tungkol sa interview. Mabilis na ipinaliwanag ng lalaking nakasalamin na hindi pa niya naibibigay ang plano, at kung maaprubahan ito, walang karapatang tumanggi ang mga empleyado. Pagkatapos, umakyat siya sa rooftop para magpahangin nang hindi napapansin si Sarang sa tabi niya. Sa sandaling iyon, malungkot din si Sarang. Lumabas na natuklasan niya na ang kanyang kasintahan na nakasama niya ng isang taon ay isang babaero. Matapos makipaghiwalay sa kanya, kinabukasan ay naghanda siya para sa business trip ng may magaan na pakiramdam. Si Guwon, na nagsabing hindi niya magugustuhan si Sarang, ay hindi makapigil sa pagtitig sa kanya hanggang sa magsalita si Sarang upang paalalahanan siya. Nahiyang galit na sinabihan ni Guwon si Sarang na kunin ang bagahe, ngunit umiwas siya at tumama ang maleta sa isang malaking lalaki. Galit na humingi ng paliwanag ang lalaki. Natatakot si Guwon na hindi lumingon at mahinang nagtanong kay Sarang kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Sarang na siya ay empleyado at hindi katulong nito at tumakbo palayo. Napilitan si Guwon na harapin ang malaking lalaki. Sa gitna ng tensyon, kinuha niya ang cheque sa kanyang wallet at humingi ng paumanhin at saka lang nalutas ang sitwasyon. Pagkatapos, sinenyasan niya ang dalawang subordinate niya. Pagkababa pa lang ng eroplano, may naghihintay ng luxury car sa labas. Para makaganti sa dalawang nagtaksil sa kanya, pagdating sa location ng filming, buong porma na lumakad si Guwon sa catwalk. Habang nagbabasa ng script, biglang naramdaman ni Sarang na bumibilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya mayalis ang kanyang paningin sa kanya. Hindi pa siya nakakangiti ng buo, aakala niya ay ngumiti siya, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas siya. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya na ang taong nasa ilalim niya ay ang amo na kinamumuhian niya ng husto. Natakot siya at agad na sumiksik sa sulok ng dingding, galit na nagtanong kung bakit kasama niya ito sa isang silid. Itinuro ni Guwon ang instruction board sa dingding kaya't wala nang masabi si Sarang. Nang makita niyang lumapit si Guwon sa dingding malapit sa kanya, inakala ni Sarang na may mangyayari, ngunit hindi niya inaasahan na papalapit pala ito sa bintana. Mausisa si Sarang na sumunod at agad na naakit sa ganda ng isla. Lumabas na hindi pa matagal bago iyon, sumakay sila ng bangka para mag-shoot ng promotional video. Ngunit nang matapos ang shooting, biglang nasira ang bangka, kaya't napilitan silang manatili sa isang kalapit na isla. Nilalayo ni Guwon na tawagan ang kanyang mga empleyado, ngunit natuklasan niyang walang signal ang kanyang telepono. Nang marinig ang ingay mula sa malayo, natakot siya at mabilis na sumunod. Nang magising si Guwon pagkatapos mawala ng malay, nakita niya na ang dingding ay puno ng wallpaper, at natakot siya at agad na tumayo.
Nakita pa niya ang mas nakakatakot na bagay na nagpasindak sa kanya at hindi sinasadyang bumagsak ng malakas sa lupa. Ang mas nakakahiya pa sa kanya ay nakita ni Sarang ang kanyang pangit na anyo. Pagkatapos, isang babaeng may-ari ng tindahan ang naglabas ng isang bote ng mamahaling alak at sinabing gusto niyang painumin ang dalawa. Dahil sa paggalang, pinalitan ni Guwon ang maliit na tasa ng malaking tasa. Tiningnan ni Guwon ang taos pusong ngiti ni Sarang, hindi mapigilan ang damdamin sa kanyang puso. Ngayon, upang mapalapit kay Sarang, sinadya niyang magdala lamang ng isang bisikleta. Bihira lang humiti si Guwon. Ngunit mabilis na nawala ang kanilang kagalakan nang hingan sila ng may-ari ng tindahan ng 650,000 won bilang bayad. Malaki ang posibilidad na ito ay isang bitad. Ayaw makipagtalo ni Guwon kaya kinuha niya ang kanyang telepono para mag-swipe ng card. Ngunit ang may-ari ng tindahan ay gumagamit lamang ng lumang modelo ng telepono na walang ganitong function. Inakala nitong niloloko siya kaya tinawagan nito ang kanyang anak para asikasuhin. Hindi na nakatiis si Sarang, sinabing hindi nila tinatanggap ang presyo at diretsong binawasan ng kalahati. Pagbalik niya sa opisina, hindi niya maalis ang tingin sa mga litrato nilang dalawa. Patuloy na pinalaki ang larawan ni Sarang at ngumiti ng misteryoso. Biglang nagtanong ang sekretarya kung ano ang ginagawa niya at nagulat siya at mabilis na lumipat sa kanyang sariling larawan bago pa siya mahuli. Sa gabi, palihim pa siyang gumawa ng online love test. Sa unang pagkakataon na umamin si Guwon ng kanyang damdamin, nasaksihan niya ang babaeng gusto niya na kayakap ng kanyang kasintahan. Dahil dito, bigla siyang nalugmok at lahat ng tapang na kanyang pinagsikapan ay nawala sa isang iglap. Galit, itinapon niya palabas ang pinaghandaang regalo, ngunit napag-alaman niya na sarado pa pala ang bintana ng kotse. Mabilis niyang ibinaba ang bintana at itinapon ulit ang regalo sa labas. Hindi niya inaasahan na babalaan siya ng pulis trapiko sa likod tungkol sa pagkakalat at hiniling sa kanya ang kanyang lisensya at linisin ang basura. Napilitan si Guwon na sumunod kahit ayaw niya. Napansin ng pulis na kararanas lang niya ng hindi magandang karanasan sa pag-ibig. Kinumbinsi ng pulis si Guwon na umalis na at sinabing palalampasin niya ito sa isang beses at binigyan pa siya ng kaunting pera para pambili ng pagkain. Mariing tumanggi si Guwon na magbayad ng multa. Pagkatapos ay umupo silang dalawa sa tabi ng daan, tila ang pulis ay dating mailihim ding paghanga sa isang tao. Start of audio pagkatapos ay kumanta pa siya ng malakas. Kinuha ni Guwon ang tinapay na binili niya para sana kay Sarang at kinain ito ng pulis na may luha sa mata. Naghiwalay ang dalawang may parehong kapalaran. Ngunit ang hindi alam ni Guwon ay pagkatapos siyang yakapin ng kanyang kasintahan, puno ng pag-asa si Sarang na naisip na napagtanto nito ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, hindi lamang hindi nito napagtanto ang kanyang pagkakamali, gusto pa nitong magyabang sa harap ng kanyang mga kaibigan, sinabihan siyang magpakita sandali. Labis na nasaktan si Sarang at nagpasya siyang makipaghiwalay. Pagkatapos ng ilang araw sa kanyang lola, naibalik ni Sarang ang kanyang sarili at pumasok sa trabaho. Nakita ni Guwon si Sarang na pumasok, naramdaman niyang huminto ang oras, at bawat kilos at ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpakilig sa kanyang puso. Nang malapit na si Sarang, mabilis siyang nagkunwari na walang nangyayari. Dumating ang direktor para magulat na ito ang bagong empleyado na pupunta sa King's Landing. Upang itago ang kanyang damdamin, sinadya ni Guwon na punahin ang direktor, sinabing kailangan ng espesyal na pagsasanay ang empleyado na ito, lalo na sa kilos at galaw. Pagkaalis ni Sarang sa opisina, pinagsisihan ni Guwon ang kanyang pag-ugali. Ang lahat ng kanyang maliliit na pag-iisip ay napansin ng kanyang sekretarya, na pinuna siya sa pag-ugali na parang elementarya. Nahihiyang nagalit si Guwon at sinadya pang tuksuhin siya ng sekretarya. Hindi nagtagal, takot na lumapit ang sekretarya, sinabing ang ate niya, upang mapataas ang pagiging epektibo ng trabaho, ay nagsimulang magsisante ng mga tao nang walang habas. Agad namang naisip ni Guwon na baka natatakot si Sarang na sisibakin siya ng kanyang ate, kaya sinadya niyang samantalahin ang kanyang pagdating para anyayahan silang dumalo sa pulong ng mga empleyado. Ngunit ang isip niya ay hindi nakatuon sa nilalaman ng pulong, kundi lihim na nakatingin kay Sarang. Pagkatapos ng pulong, gusto niyang makipagkita kay Sarang ng personal, ngunit hindi siya naglakas loob na tumawa. Patuloy pa rin niyang inakala na walang signal ang telepono, kaya't gumawa pa siya ng aksyon sa transmission at reception. Sa wakas, hindi na niya nakayanan, kaya tinawagan niya si Sarang ngunit inakala niyang isang mapang-istorbong tawag kaya't agad niyang pinutol. Dahil dito, hindi nakatulog si Guwon ng buong gabi, hawak-hawak ang telepono nang hindi nakakaramdam ng lungkot. Kinabukasan ng sumikat ang araw, mabilis siyang nagpunta kay Sarang. Nagulat si Sarang. Pinuna muna ni Guwon at pagkatapos ay nahihiyang inanyayahan siyang lumabas, ngunit tinanggihan siya nito ng diretsyo. Nanatili siyang nakaupo sa opisina at hindi pa rin mapakali. Nang dumating ang sekretarya, nagpasya siyang mag-organisa ng isang pagpupulo. Masaya niyang itinulak ang pinto papasok, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon pang 6 na kasamahan sa loob ng silid. Nagulat siya at agad na isinara ang pinto, nagtanong sa sekretarya kung hindi ba si Sarang lang ang kadit niya. Sinabi ng sekretarya na hindi ba ito ang welcome party para sa bagong empleyado. Nang makita ang hindi komportableng mukha ni Guwon, umiti ang sekretarya ng misteryoso at itinulak siya papasok. Napilitan si Guwon na kumain kahit ayaw niya, ngunit sa buong pagkain ay nakatingin lang siya kay Sarang. Nang makita niya hindi ito kumakain, tinanong niya kung hindi ba niya gusto ang sashimi. Mabilis na sinabi ni Sarang na hindi, ngunit hindi nakinig si Guwon at agad na sinabihan ang sekretarya na mag-ayos ng ilang serving ng beef steak. Ang mga salitang ito ay nagpainit kay Sarang. Dahil na rin sa lamig ng pakikitungo ng kanyang mga kasamahan, at ngayon ay may chef pang nagluto ng espesyal na pagkain para sa kanya, labis na nahihiya si Sarang na gusto niyang magtago. Hindi inaasahan na lalo pang nagdagdag ng gasolin sa apoy si Guwon. Nang makita niyang hindi pa rin ito kumakain, ay sinabihan niya ang sekretarya na tulungan itong hiwain ang karne. Nagulat si Sarang at nagmamadaling ginawa ito mismo. Pagkatapos ng party, hindi na talaga nakatiis si Sarang kaya tinawagan niya si Guwon para makipag-usap ng pribado.
Pagkatapos ng trabaho, biglang nakita ni Sarang ang kanyang ex-boyfriend na may dalang bulaklak at sinabing nag-book siya ng luxury hotel para humingi ng tawad. Completely nawasak si Sarang, mag-isa siyang pumunta sa kanilang madalas puntahan upang magpalipas ng sama ng loob. Walang tigil ang pagluha niya, basang-basa ang buong katawan, ngunit hindi niya pinansin. Biglang may lumitaw na payong sa kanyang ulo, nagulat si Sarang na lumingon at nakita niyang si Guwon pala ito. Sinabi niya na ito ang kanyang lugar at nang paalis na sana si Sarang, hindi sinasadyang nahulog siya sa kanyang mga bisig. Nagkatinginan silang dalawa at puno ng hiwaga ang hangin. Nang makita siyang umiiyak, buong pagmamahal siyang niyakap ni Guwon, sinabihan siyang manatili lang sa ganoong posisyon. Kahihiwalay lang ni Sarang sa kanyang kasintahan at pagkatapos ng 3 segundong paglalambing, mabilis siyang umuro. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Sarang, maingat na binuksan ni Guwon ang aircon at hininaan ang tunog ng musika. Pagkatapos ay kinuha niya ang kumot sa likuran at maingat na ipinantakip kay Sarang, hindi maalis ang kanyang tingin. Para hindi mahalata ang kanyang damdamin, lihim niyang inayos ang rearview mirror at tanging kapag nakita ang matamis na mukha ni Sarang ay saka siya nakaramdam ng kasiyahan. Matapos iparada ang kotse, walang tigil siyang nagmasid, tiningnan ang damit at sapatos ni Sarang. Pagkatapos ay nagpunta siya sa shopping mall at maingat na pumili ng bawat item. Pagkatapos makapili ng sapatos, nagpatuloy siyang maghanap ng eleganteng damit. Ngunit nang makita niya ang magkaparehong damit sa harap niya, hindi na niya maalis ang kanyang tingin. Susubukan sana ni Sarang na tumanggi, ngunit naalala niyang kaarawan niya pala, kaya napilitan siyang pumasok sa dressing room para magpalit ng damit. Ngunit nang lumabas siya, nagulat siyang nakita na magkapareho ang kanilang damit. Nang paalis na sana siya, hinila siya ni Guwon. Nagreklamo si Sarang na pagkamalan silang magjowa ng ibang tao. Malamig na sinabi ni Guwon na hindi naman sila mukhang magjowa. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang dumating ang empleyado na may dalang kamera para kumuha ng litrato. Hindi sinasadyang inilapit ni Guwon ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagreklamo si Sarang na kasalanan ni Guwon ang pagpili ng magkaparehong damit kaya napagkamalan ang kanilang relasyon. Bukod pa rito, ito ang unang pagkakataon na bumili siya ng damit para sa isang babae. Mas mabuti pa rin ang may damit kaysa sa basang-basa, hindi ba? Wala nang masabi si Sarang. Ngunit nang makita niya ang mesa na puno ng pagkain, nagreklamo si Sarang na labis itong pag-aaksaya. Hindi niya inaasahan na ang mga susunod na salita ni Guwon ay magpapakabog sa kanyang puso. Nang maging matino, sinabi ni Sarang na gusto niyang siya ang magbayad. Ngunit nang maghahanda na siyang magbayad, mabilis na umalis si Guwon. Pagkatapos ay inihatid ni Guwon si Sarang pauwi. Nang magpapaalam na sana siya, tinawag niya ito at kinuha mula sa kotse ang isang cake. Ngunit hindi inaasahan na lumabas ang kanyang ex-boyfriend, galit na sinabing sinadya na ni Sarang ang lahat. Agad na hinawakan ni Guwon ang kamay ng ex-boyfriend, sinabing kung naghiwalay na sila, huwag nang manggulo. Nang makita nitong hindi siya mananalo sa away, sinipa nito ang basurahan sa tabi ng kalsada. Ngunit hindi inaasahan na may mabigat na bagay sa loob, kaya napilitan itong umurong at umalis. Sa loob ng bahay, nang buksan ni Sarang ang cake, nakatanggap siya ng mensahe ng pagbati mula kay Guwon. Sasagutin pa lang sana niya ng sabik na tumawag si Guwon ng direkta, nagtatanong kung bakit hindi siya sumasagot sa mensahe. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, buong tapang pa ring sinabi ni Guwon ang kanyang pagbati. Pagkatapos ay nasiyahan siyang umalis. Biglang sumugod ang sekretarya, kaya't nagmamadali siyang itinago ang larawan. Masayang nagkwento ang sekretarya, at nang buong siglang hawakan ang mga dokumento, nahulog ang larawan. Nagkatinginan silang dalawa at kinakabahang nagpaliwanag si Guwon. Tumunog ang telepono, nakita ni Guwon na si Sarang iyon, tinanong kung libre siya ngayong gabi. Sasabihin sana niya na libre siya, ngunit nanaig ang kanyang kayabangan, kaya't pinalitan niya ito ng sobrang busy. Nag-iwan sana siya ng magandang impresyon, ngunit hindi niya inaasahan na walang reaksyon si Sarang. Dahil dito, nahihiya at nagalit si Guwon at sunod-sunod na tumawag. Kusa namang ipinaliwanag ni Sarang na hindi siya makagamit ng telepono dahil nagtatrabaho siya. Nakahinga ng maluwag si Guwon. Walang pag-aalinlangang tinanong niya kung bakit siya hinahanap. Nang imbitahin siya ni Sarang na lumabas, labis na natuwa si Guwon, ngunit mayabang pa rin siyang sinabi na walang espesyal. Pagkatapos ng trabaho, lihim na kumatok si Sarang sa bintana ng kotse. Susubukan na sana ni Guwon na lumabas ng kotse, ngunit itinulak niya ang pinto para pigilan siya. Dahan-dahang binaba ni Guwon ang bintana. Kinuha ni Sarang ang prutas at sinabing ito ay bilang ganti sa pagbibigay niya ng damit noon. Dahil noong gabing iyon, natuklasan ng kanyang matalik na kaibigan na nagbigay si Guwon ng magkaparehong damit, agad na nagliyab ang kanyang mapaglarong espiritu. Nagsimulang magreklamo si Guwon kung anong masarap na pagkain ang nag-aksaya ng kanyang mahalagang oras. Nagalit si Sarang at handa nang umalis, sinabing bumalik na lang siya sa susunod kapag nakapagpareserba na siya. Mabilis namang sinabi ni Guwon na bigla siyang gustong sumubok maghintay ng kaunti. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nakapag-order na sila. Tiningnan ni Guwon ang draft beer na may paghamak at mayabang na sinabing hindi ito masarap. Hindi rin naman siya pinagbigyan ni Sarang at akmang dadalhin na ang beer. Nagbago ulit ang tono ni Guwon at sinabing susundin niya lahat ang gusto ni Sarang ngayong araw. Pagkatapos ay nakita ni Guwon ang performance ng chef, na parang isang elementarya na walang tigil sa pagdaldal, at kinuha pa ang kanyang telepono upang kumuha ng litrato at i-post sa social media. Pagkatapos ng lahat, sabik na nagtanong si Guwon kung kailan ang susunod nilang date. Sinabi ni Sarang na ito na ang huli dahil hindi siya komportable na kasama siyang kumain. Ngunit patuloy pa rin si Guwon na magsalita at tumawa. Gayunpaman kinabukasan, nakita ni Guwon si Sarang na patuloy na tumatawag at nagpapakiusap sa mga client para sa performance ng trabaho. Galit siyang pinagalitan dahil sa kaunting pera ay isinuko niya ang kanyang dignidad. Inuyam-uyam siya ng sekretarya na kung gusto niya si Sarang ay sabihin na lang at mga elementarya lang daw ang gumagawa ng ganoong klasong gimmick. Nahiyang nagalit si Guwon at pinalayas siya. Bago umalis, hindi pa rin napigilan ng sekretarya na sabihin na 30% lang ang posibilidad na ulan ngayon.
ngunit hindi inaasahan na kumidlat at nagmamadaling tinawagan ni Guwon si Sarang na bumaba na ng bundok. Ngunit naakit si Sarang sa ingay sa tabi ng bundok. Nang walang pakialam, nadula si Sarang at ang tanging naririnig na lang ay ang sunod-sunod na tunog ng kanyang telepono. Nang magising siya pagkatapos mawalan ng malay, takot siyang napagtanto na nasa isang mahirap na sitwasyon siya at umalinggaw ang tunog ng gutom mula sa kanyang tiyan. Takot na niyakap niya ang sarili at biglang bumaba ang isang puting liwanag. Sinundan niya ang liwanag at nakita ang isang anino na lumitaw at lumabas na si Guwon pala ang dumating. Hindi na siya nagsalita pa at agad na tumalon pababa. Natakot si Sarang at labis na nagpumiglas hanggang sa paalalahanan siya ni Guwon na kumalma. Agad niyang kinurot ang pisngi nito, paulit-ulit na hinaplos upang kumpirmahin ang totoo, at saka lang naniwala na siya ay nailigtas, labis na natuwa at niyakap siya. Buong pagmamahal siyang niyakap ni Guwon at inalo na maayos na ang lahat. Kinailangang umalis muna ang helicopter dahil sa sobrang lakas ng hangin. Nang kumalma si Sarang, tinanong niya kung may plano siyang umakyat. Nahihiyang sinabi ni Guwon na mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa. Pagkatapos ay sinabing buong pagmamahal na nang magkamalay siya, ay tumalo na siya, at tanging ang imahe lamang ni Sarang ang nasa kanyang isip. Nagtatakang nagtanong si Sarang kung bakit, kaya't nahihiya siyang hindi sumagot at iniba ang usapan sa kung paano sila makakaakyat. Inalo ni Guwon na huwag mag-alala at pagkatapos ay tumayo at buong tiwala na sinabing 60 metro lang ito, na muntik nang magpatawa kay Sarang ng malakas at ginaya pa ang kanyang dating kilos. Hindi pinansin ni Guwon, sinabing makakalabas na sila bukas, tiningnan ang nakatagilid na mukha ni Sarang at nangako na poprotektahan siya. Biglang narinig ang pag-ungal ni Sarang at natakot si Guwon at nagtago sa likod ni Sarang. Nang mapagtanto niyang nahihiya siya, pilit siyang nagkunwaring malakas. Kinutya ni Sarang na duwag nga talaga siya. Biglang may liwanag sa itaas at natakot silang dalawa na tumingin at may lumitaw na anino na nagpahigpit ng kanilang yakap at lumabas na mga taga-baryo pala sila. Napatawa rin ang tiyo sa kaduwagan ni Guwon. Kinabukasan, tinutulungan ni Sarang ang tiyo sa paglilinis ng bakuran at nang makita ito ni Guwon ay nalungkot siya at sinabing siya na lang ang magwawalis. Hindi pumayag si Sarang at nag-agawan silang dalawa sa walis. Nainis si Sarang at pinukpok ng walis ang puwit ni Guwon. Medyo nag-alala si Sarang, ngunit sinamantala ni Guwon ang pagkakataon para agawin ang walis at pagkatapos ay nagsimulang magpakita ng kanyang martial arts skills. Sa gitna ng pagbibiro, biglang nadula si Sarang at sumigaw ng sakit. Agad niya itong inalalayan para umupo at humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Itinuro ni Sarang ang walis, saka lang naintindihan ni Guwon na nagpapabebe lang ito at nagkunwari rin siyang cool, ngunit hindi pa lumilipas ang 3 segundo ay lumipad na ang walis. Hindi nagtagal, naghanda na silang umalis. Kinuha ni Sarang ang ligaw na ginseng na natapakan niya kahapon, nagtanong kung ginseng ba ito. Seryosong kinuha ito ng tiyo para suriin, sinabing kailangan daw ng 3 henerasyon ng mabuting kapalaran para matapakan ang ganoong bagay, at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Sarang, sinabihan siyang lumipat para makasama siya sa trabaho. Selos na inalis ni Guwon ang kanilang mga kamay, sinabing empleyado niya si Sarang, at hindi ito makakasama sa tiyo, at iminungkahi na maaari niya itong ibigay sa kanyang mga magulang. Malungkot na sinabi ni Sarang na wala na ang mga ito, ngunit maaari niya itong ibigay sa kanyang lola. Pagkatapos ay naghanda na silang umalis, at sumakay si Guwon sa likuran ng kotse, puno ng pag-asa na makasama si Sarang na umupo, ngunit hindi niya inaasahan na ngumiti ito at isinara ang pinto at umupo sa harap. Kinutya pa rin ang sekretarya sa buong biyahe, sinabihan si Sarang na pasalamatan siya, na nagpausok sa galit ni Guwon. Pagdating sa paanan ng kagubatan, nang makita niyang bumili ang dalawa ng maraming pagkain, galit na sinabihan ni Guwon ang sekretarya na umupo sa likuran. Akala niya ay makakasama niya si Sarang na umupo, ngunit hindi niya inaasahan na hinila siya ng sekretarya para umupo sa likuran. Galit na galit si Guwon, at pagkatapos ay sinamantala niya ang pananakit ng tiyan ng sekretarya. Para makasama si Sarang ng mag-isa, ay tinawagan niya ang sekretarya at sinabihan itong umuwi na. Umiti pa rin ang sekretarya ng may kahulugan, sinabihan si Guwon na enjoy ang date, ngunit pagkatapos ay nahihiya siyang napagtanto na naubusan ng tissue sa banyo. Bumalik si Sarang sa tindahan ng kanyang lola at inatasan siyang maging tagapagsilbi. Hindi na makapaghintay si Guwon, palihim na sumilip sa bintana at ngumiti ng labis na hindi man lang napansin ng lola niya nang dumaan siya. Maya-maya lang, binigyan naman siya ng lola ng gawain na maghiwa ng sibuyas. Bilang isang taong hindi pa nakagawa ng gawaing bahay, pilit niyang ginawa ito habang lumuluha. Nang matapos ang lahat, inakala ni Guwon na pupurihin siya ng lola, ngunit pinuna lang siya na wala siyang nagawang matino. Nang matapos si Sarang, saka lang niya nakita si Guwon at sasabihin pa sana niyang pinagawa siya ng lola nang itulak ng lola ang pinto at pinapasok siya at binigyan pa siya ng isang basong tubig. Napilitan si Guwon na inumin ito, ngunit nang makita niyang mahirap inumin, nagtaka siya kung anong inumin ito. Agad na nakaramdam siya ng pagduduwal. Ito ang unang pagkakataon na namasyal ang chairman sa kalye, kasama ang isang babae, at may paglalambing niyang hinawakan ang kamay nito. Bagaman tumanggi si Sarang, namumukadkad ang saya sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang pagtutol, kinuha niya ang 1,000 won mula sa kanyang wallet, sinabing ito na ang huling laro. Pagkatapos ng ilang ulit na pagpili, sa wakas ay pinili nila ang isang tiket sa tabi. Puno ng pag-asa na binuksan, nakita ang numerong 39, labis na natuwa ang dalawa, nanalo sila ng jackpot. Hindi inaasahan na nagyakapan silang dalawa, at nang magkaroon ng malay ay nagkunwari silang walang nangyari at naghiwalay. Masayang yakap ni Guwon ang premyo, na parang nanalo ng loto. Pinatawanan siya ni Sarang na napaka-probinsyana, isang maliit na regalo lang ay labis na ang tuwa. Hindi niya alam na ang ganoong simpleng kaligayahan ay napakahalaga kay Guwon. Biglang may malakas na pagsabog at mabilis na kinubabawan ni Guwon si Sarang. Umalinggaw ang romantikong musika at bumilis ang tibok ng puso ni Sarang nang hindi mapigilan. Habang nakatitig si Guwon kay Sarang, sinabi ng guard na tunog lang pala iyon nang nagpaputok ng mais. Nahihiya silang dalawa na agad na tumayo, biglang napahawak si Sarang sa kanyang bibig. Ang premyo ay nabasag. Pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa tindahan ng lola.
Pinagalitan sila ng lola na kung bakit napakatagal nilang bumili ng tofu at nalanta na raw ang kangkong. Dali-dali namang inilabas ni Guwon ang bulaklak sa likuran. Sinabing nagmamadali siya, kaya hindi niya masyadong napaghandaan. Bagaman nagreklamo ang lola na nag-aksaya siya, labis naman siyang natuwa at inanyayahan pa si Guwon na kumain at maingat na binigyan siya ng kimchi. Pagkatapos kumain, naghanda pa ang lola ng natirang kanin para kay Guwon para iwi at binigyan pa siya ng bayad sa trabaho. Nagmamadaling pinauwi ng lola ang dalawa at lahat ng tatlo ay ayaw pang maghiwalay. Paulit-ulit pang yumuko si Guwon sa lola na lubos na ikinatuwa ng huli. Pagkahatid niya kay Sarang sa bahay, pinasalamatan siya ni Sarang sa pagligtas niya sa kanya kanina. Labis itong ikinatuwa ni Guwon, ngunit mayabang pa rin siyang sinabi na pumayag siya sa imbitasyon nito para sa date. Tiningnan ni Sarang ang kayabangan ni Guwon, naintindihan din ang kanyang damdamin at naging matamis ang paligid. Kinabukasan sa trabaho, nang makita ni Sarang si Guwon ay masaya siyang tumango bilang pagbati, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ay biglang yumakap ang isang babae kay Guwon at tinawag siyang Kikuya. Nang makita niya hindi ang sekretarya, kundi si Sarang ang nasa likuran, nagulat din siya sandali. Pagkatapos bigyan ng regalo ang babae, patuloy siyang nakatingin kay Sarang. Gusto niyang magpaliwanag para maalis ang pagkalito, ngunit patuloy siyang hinila ng babae at walang tigil sa pagsasalita. Matapos tanggihan ni Guwon ang babae at akmang hanapin na si Sarang, umalis na ito ng galit pagkatapos ng trabaho. Pagdating sa bahay, ginawa ni Sarang ang kanyang kalungkutan bilang galit. Ang dalawa niyang matalik na kaibigan ay nasa tabi niya at nagkatinginan silang tatlo at umalis sa mesa. Itinaas ni Sarang ang kanyang shirt sa pinakamataas at pagkatapos ay nag-transform silang tatlo sa isang girl group, sinimulan ang kanilang kasiyahan. Narinig ni Sarang ang pagtunog ng doorbell. Inakala niya na ito ay ang kanyang hamburger at fried chicken, ngunit hindi pa rin niya kayang bitawan ang mikropono. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siyang nakita na hindi ang delivery rider ang nasa labas, kundi si Guwon na mukhang mayabang. Habang masaya siyang nakikisama sa kanyang mga kaibigan at nag-order pa ng fried chicken para magpatuloy ang kasiyahan, bigla niyang nakita ang chairman na nakatayo sa harap niya, kaya't nagulat si Sarang at natigilan. Nang marinig siyang nagsabing gusto niyang makipag-usap, takot siyang isinara agad ang pinto. Pagkatapos ng 3 segundong pagpapalamig, binuksan niya ulit ang pinto, at nang makita ang gwapong mukha ni Guwon ay saka lang siya naniwala na totoo ito. Sumugod si Guwon papasok, ngunit nakita niya ang dalawang matalik na kaibigan ni Sarang. Nilait pa nila si Guwon, ang team leader daw ng kanilang departamento ay walang silbi, kaya hindi raw masaya si Sarang ngayon. Dali-dali namang pinabulaanan ni Sarang, ngunit inulit pa rin ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng kanyang reklamo noon. Nahiya lang si Guwon at uminom ng alak. Gusto sanang pigilan ni Sarang ang kanyang kaibigan na magsalita pa, ngunit nang makita niyang nagsasalita ang dalawa na parang machine gun, natakot din siya at uminom na lang ng alak para makalimot. Mabuti na lang at napansin ni Guwon ang kanyang pagkapahiya nang tanungin ng kanyang kaibigan ang kanyang pagkakakilanlan, at nagsinungaling isa siyang ordinaryong team leader. Nang makita ni Sarang na hindi na ito maaaring magpatuloy, kinuha niya ang buntot ng manok at nilayon na paalisin ang dalawa. Magkakausap na sana si Guwon at Sarang nang biglang umalis ang dalawang kaibigan ni Sarang na tila naiintindihan ang sitwasyon. Nang wala na ang dalawang iilaw, tinanong ni Guwon kung bakit hindi maganda ang mukha ni Sarang nang pumasok siya sa trabaho. Nagreklamo si Sarang na may kasintahan na siya, bakit pa siya pinapansin. Ipinaliwanag ni Guwon na hindi iyon ang kaso, at labis itong ikinatuwa sa loob niya, tinanong kung nag-aalinlangan ba siya. Matigas ang ulo ni Sarang na nagsabing hindi, at talagang wala raw siyang pakialam sa kanya. Alam ni Guwon na kabaligtaran ang sinasabi niya, at nagmamadaling nang ako na iwasan ang pagkalito sa hinaharap, at ang kanyang mga yakap ay hindi basta-basta yayakap ng ibang tao. Nang makita ni Guwon ang kanyang reaksyon, agad niyang inikot ang kanyang mukha, gamit ang kanyang kamay, at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Habang ang hangin ay puno ng tamis, buong tapang din si Guwon, at agad na hinawakan ang kamay ni Sarang at sinabing poprotektan niya ito. Bagaman sinabi ni Sarang na hindi niya kailangan, ipinapakita ng kanyang gumagalaw na kamay ang kanyang pagkapahiya sa loob. Kinabukasan, palihim na nagtanong si Guwon tungkol sa isang date, ngunit nahuli siya ng sekretarya. Umiti ang sekretarya ng may kahulugan at tinukso siyang umibig. Nang makita ni Guwon na nagmamadali siyang tumanggi, natural na sinimulan niyang ibahagi ang kanyang sariling mga sikreto. Pilit na umikot si Guwon para tanungin ang manager kung bakit hindi niya nakita si Sarang, at mabilis na ipinaliwanag ng manager na nasa press conference ito. Pagdating ni Guwon sa bulwagan, nakita niya ang kanyang ate na laging gustong paalisin siya ay inaangkin ang kredito sa pagligtas ng mga tao gamit ang kanyang helicopter. Samantala, nang makita ni Sarang si Guwon sa harap niya, hindi niya mapigilan ang damdamin sa kanyang mga mata at kusang loob na pinasalamatan ang kumpanya. Pagkatapos ay kinuwestiyon ng ate ni Guwon kung siya ba ang nagpahintulot kay Sarang na baguhin ang kanyang talumpati ng mag-isa. Pagkatapos sa pulong, sinadya niyang bigyan ng mahirap na gawain si Guwon na salubungin ang prinsipe ng Saudi Arabia. Gusto niyang mapahiya ito sa harap ng board of directors. Hindi sana papansinin ni Guwon, ngunit nakita niyang sumusunod ang kanyang ama na hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Matapos mag-isip ng matagal, napilitan siyang tanggapin ang alo. Sa kabutihang palad, magkaibigan na sila ni Guwon at ng prinsipe noong mag-aaral pa, ngunit matindi silang magkaaway. Napilitan si Guwon na makipag-ugnayan sa prinsipe. Nang marinig na si Guwon ang tumawag, nagsimulang manukso ang prinsipe. Narinig ko na nahihirapan ang kumpanya ng iyong ama, tama ba? Hindi ba maganda ang negosyo? Gusto mong gumastos ako doon? Bakit sa hotel ng kapatid niya? Napilitan si Guwon na sabihin na tutuparin niya ang lahat ng kahilingan nito, at saka lang masayang pumayag ang prinsipe. Nang malaman ito ng sekretarya, mariin niyang tinutulan dahil inakala niyang tiyak na lalabag si Guwon sa kanyang pangako dahil sa kanyang lamig at kahirapan. Kusang loob pa ring pinirmahan ni Guwon ang papel na inihanda ng sekretarya. Nang mapagtanto niyang walang reaksyon ang prinsipe, napilitan siyang pumatok sa bintana. Piniling ng prinsipe na buksan niya ang pinto. Bagaman ayaw niya, kinailangan pa rin ni Guwon na gawin ang trabaho ng isang doorman.
Sa loob lang ng ilang pangungusap ay nagustuhan na niya ito at gusto pa niyang siya ang maging tagadala ng mga regalo ng hotel. Galit na tumakbo si Guwon at inagaw ang pulseras, nagkagulo sandali. Akala niya ay kaya niyang paatrasin ang prinsipe, ngunit hindi niya inaasahan na hiniling pa nitong makasama si Sarang sa hapunan at sinabi pang siya ang kanyang kapalaran. Dahil dito ay hindi alam ni Sarang ang sasabihin. Sa sandaling hindi niya alam ang gagawin, buti na lang at dumating si Guwon. Nainis ang prinsipe at gustong paalisin si Guwon, ngunit idinahilan ni Guwon na ayon sa kontrata ay kailangan niyang manatili sa tabi upang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo, upang sinadya niyang manatili sa tabi ni Sarang. Nang marinig ito ni Sarang, sa halip ay pinayuhan niya si Guwon na para sa reputasyon ng hotel, kailangan nilang magbigay ng pinakamahusay ng ngiti sa serbisyo. Pagkatapos ay tinuruan pa niya si Guwon kung paano umiti. Sinamantala ni Guwon ang pagkakataong ito para ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Habang matamang nagkatinginan ang dalawa, biglang sumingit ang prinsipe. Tiningnan ang mural sa likod at sinabing gusto niyang pumunta sa lugar na iyon. Nang dumating ang dalawa sa lugar, sinabihan ulit ng prinsipe si Guwon na bumili ng kape. Bagaman ayaw niya, kinailangan pa rin niyang pumunta dahil sa kontrata. Biglang naakit ang prinsipe sa karatula sa harap niya, nagtanong kung anong aktibidad iyon. Tiningnan ito ni Sarang at ipinaliwanag na isa itong tradisyonal na karanasan. Agad na hiniling ng prinsipe na makasama siya. Agad na tumanggi si Sarang, sinabing sa susunod na lang niya isama ang kanyang kasintahan. Sinabi ulit ng prinsipe na gusto lang niyang maranasan ang tradisyonal na kultura. Hindi na nakatiis si Guwon, sumugod at akmang pupunitin ang kontrata. Dahil sa trabaho, pinigilan ni Sarang at pumayag sa kahilingan ng prinsipe. Tiningnan ni Guwon ang mayabang na mukha ng prinsipe, galit na galit. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang sitwasyon at siya ay naging groom tulad noong una. Kagabi lang ay parang estranghero pa silang dalawa, habang nakita niya si Sarang na buong araw na nililigawan ng prinsipe. Ang pagod niyang itsura ay labis na nagpalungkot kay Guwon. Agad niyang hinawakan ang kamay nito, dinala sa kwarto ng mga empleyado, at kumuha ng peres ng tsinelas para ipapalit niya. Naantig si Sarang na isuot ang tsinelas, ngunit natakot siyang malaman ng kanyang mga kasamahan, kaya't naging maingat siya sa buong daan. Nang makita niyang binuksan ni Guwon ang presidential suite, nagtaka si Sarang kung ano ang gagawin niya. Sinabihan ni Guwon na magpahinga siya doon ngayong gabi. Nang makita ang pagiging maalalahanin ng chairman, labis na natuwa si Sarang sa loob niya. Nang makita ang mga bagay na inihanda ni Guwon para sa kanya, hindi niya napigilan ang tumakbo palabas at tawagin ang kanyang pangalan. Ngunit nang magkatinginan silang apat, ang mga salitang gustong sabihin ay nalunok. Nang magising siya kinabukasan at buksan ang pinto, nakita na niya si Guwon na mukhang gwapo. Dali-dali siyang nagtanong kung anong oras na, sinabi ni Guwon na 8 oras na. Bumalik si Sarang sa kwarto at pagkatapos uminom ng isang lagok ng tubig, may narinig siyang katok sa labas ng pinto. Nang buksan niya ang pinto, si Guwon pa rin, lumabas na pinapaalalahanan siya nito na pinalawig niya ang kwarto hanggang 3 oras. Hindi nagmadali si Guwon na sabihan si Sarang na pumasok, at pagkatapos ay inalis ang kanyang mga butons, inalis ang kanyang kurbata, at binuksan ang pinto. Buong pagmamahal na akmang yayakapin na sana siya ng babae, ngunit hindi gumalaw si Guwon at malamig niya itong pinalayas. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid at nagtanong kung bakit kailangan pa ring magtago si Sarang. Sinabi ni Sarang na ayaw niyang maging dahilan ng maling akala ng iba at akmang aalis na sana siya. Hindi pumayag si Guwon at walang pasabi na binuhat siya na parang prinsesa. Dumaan sa ilang silid at saka ibinaba si Sarang. Sinabihan siyang magpahinga ng may kapayapaan ng isip. Ngunit ang kaligayahan ni Guwon ay hindi nagtagal at agad na nasira. Pinagawa siya ng prinsipe ng Saudi Arabia bilang waiter, naghahain ng pagkain para kay Sarang at sa kanya. Para sa reputasyon ng hotel, kinailangan niyang tiisin ito. Hindi inaasahan na lalo pang lumala ang ugali ng prinsipe. Kinuha ang isang first-class diamond bracelet at nagsimulang mag-propose. Nang makita niyang dahan-dahang lumalapit ang kamay ni Sarang, hindi naglakas loob si Guwon na sabihin na siya ang kasintahan ni Sarang, at pilit lang na sinabing pinoprotektahan niya ang kanyang empleyado para hindi mabuli ng prinsipe. Pagkatapos niyang magsalita, akmang hihilahin na sana niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na tumanggi si Sarang. Nang marinig niyang tinanggihan ni Sarang ang prinsipe, labis na natuwa si Guwon na pati ang kanyang tenga ay nanginginig. Hinarap ng prinsipe ang pagtanggi na ito at hindi inaasahan na hindi pa rin siya sumusuko, at sinabi pa niyang sa susunod ay maghahanda siya ng mas malaking singsing. Pagkatapos ay sinabi niyang maaari na silang kumain, ngunit mayabang na sinabi ni Guwon na hindi siya kakain. Nang marinig si Sarang na nagsalita, mayabang siyang akmang upo na sana, ngunit hindi niya inaasahan na pinilit siya ng prinsipe na magsilbi muna. Nag-relax si Sarang sa biyaheng ito at gustong kunin ang numero ng telepono ni Sarang para magpaalam. Galit na itinulak ni Guwon, ngunit hindi nagalit ang prinsipe, at kinuha pa ang isang tip para kay Guwon. Nakita niyang naipit ang damit ng prinsipe sa pinto ng kotse, at mayabang siyang umiti. Ngunit nang kumalma si Guwon ng mag-isa, biglang sumulpot sa kanyang isip ang imahe ni Sarang na nakasuot ng puting damit at papalapit sa kanya. Sa sandaling aakma na sana siyang lumapit para umamin, hinila siya ng prinsipe. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya na kasama na ni Sarang ang prinsipe. Natakot siya at akmang hahabol na sana, ngunit nadulas siya, buti na lang at masamang panaginip lang iyon. Pagkatapos ay agad siyang tumawag para makipagkita kay Sarang, ngunit medyo abala ito dahil nasa sauna. Hindi pinansin ni Guwon at pilit siyang pumunta. Hihilahin na sana niya si Sarang palabas para kausapin, ngunit nahuli siya ng matalik na kaibigan nito, kaya napilitan siyang makisama. Ngunit habang kumakain ang pinakulo ang itlog, bigla niyang nakalimutan ang dapat niyang gawin at naalala lang na nagpakasasa siya sa pagkain. Nagalit si Sarang at akmang hihilahin na sana siya palabas para kausapin, ngunit sa pagkakataong ito ay lubos nang nalunod si Guwon sa pagkain. Gustong-gusto ng sampalin ni Sarang ang ulo niya para makita kung ano ang nasa loob.
Sinimula ng dalawang matalik na kaibigan na tanungin si Guwon nang wala si Sarang, tinanong kung gusto niya si Sarang. Nang makita ng dalawang kaibigan ang kanyang reaksyon ay hinimok nila siyang umamin, kung hindi raw ay magsisi siya sa huli. Kaya't direkta nang nakipagkita si Guwon. Dahil dito ay espesyal siyang umarkila ng isang marangyang restaurant, at siya mismo ang nagluto para kay Sarang. Ang tubig na bumaba mula sa kisame ay sumira sa hapunan na ito, ngunit hindi sinasadyang nagpabilis sa pag-unlad ng kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon na bumisita ang chairman sa kanyang minamahal ay nahuli siya ng lola nito. Hindi pa matagal bago iyon, nang magalit ang chairman at ang kanyang minamahal, nakita niya ang flower shop sa tabi ng kalsada at gusto niyang bisitahin ang lola ni Sarang, umaasa na makapagbigay ito ng payo. Ngunit hindi inaasahan na aksidenteng nadulas ang lola mula sa mesa, buti na lang at mabilis na kumilos si Guwon kaya't walang nangyaring masama. Ngunit dinala pa rin niya ang lola sa ospital para sa kumpletong pagsusuri. Nang matuklasan niyang may problema sa tuhod ang lola, gusto niyang manatili ito doon para sa paggamot ng walang pag-aalala. Ngunit pilit na gusto ng lola na bumalik at buksan ang tindahan, buti na lang at nalaman ng apo ang balita at dali-daling bumalik, umiiyak ng malakas. Sa wakas ay pumayag din ang lola na magpagamot, habang si Sarang naman ay dali-daling tumakbo sa tindahan para maglinis. Ngunit sa sandaling hinawakan ni Guwon ang switch ng kuryente, sumabog ang wire. Aakma pa lang sana si Guwon nang sabihan siya ni Sarang na manatili sa kanyang kinatatayuan at hahanapin niya ang flashlight. Biglang umalingaw sa loob ng bahay ang tunog ng mga palayok at kawali na nagbabanggaan. Balisa na lumibot si Guwon sa lahat ng dako nang makita niya si Sarang na may hawak na flashlight na nagpapanggap na multo para takutin siya. Takot na takot siya at nawalan ng malay. Nang magkamalay, humingi ng paumanhin si Guwon sa kanyang 3 araw na galit at inamin din ni Sarang ang kanyang katigasan ng ulo. Kusang loob na hinalikan siya ni Sarang, ngunit doon lang sila huminto. Nakita ni Guwon na ang kanyang minamahal ay nakahiga ng 0 metro ang layo mula sa kanya, labis na nagalit na halos hindi makatulog at tumakbo para hilahin ang kanyang paa. Pagkatapos ay nagpahayag pa ang chairman ng malalim na damdamin. Sinabihan siya ni Sarang na huwag nang magloko at matulog na. Kaya tinignan ng chairman ang kanyang minamahal na natutulog ng may pagmamahal sa mata. Bigla na lang dumating ang lola ni Sarang mula sa labas at nagulat din sa nakita. Dali-dali namang ipinaliwanag ni Guwon na wala siyang ginawa. Galit na sinabi ng lola na napakabobo niya at medyo nanghihinayang dahil hindi niya sinamantala ang ganoong magandang pagkakataon. Ngunit sa kanyang puso ay tinanggap na niya ang magiging manugang na ito. Pagkatapos ay isinama pa niya ito sa pamamasyal. Nang makita ng mga kapitbahay na nakatingin kay Guwon, dali-dali siyang sinabi na mabuti ito, sinabing nagtatrabaho ito sa isang high-end na hotel. Pinuna ng mga kapitbahay na malaking bahay lang iyon, walang espesyal. Pagkatapos ay tinanong ulit kung may bahay na ito. Puno ng pag-asa na tiningnan siya ng lola, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Guwon na hindi pa niya ito iniisip, bumaba ang kanyang kalooban. Ngunit hindi alam ng lola na si Guwon ang tagapagmana ng hotel, kaya't hindi pa niya iniisip ang pagbili ng bahay. Para sa kaligayahan ng kanyang apo, hinila ng lola si Guwon sa bangko para magbukas ng account, sinabihan siyang mag-ipon ng pera doon bawat buwan para makabili ng bahay. Dahil sa pamilyang mayaman, laging tinik sa mata ng kanyang ate si Guwon. Bagaman patuloy pa rin ang lola sa pagsasalita ng hindi kaaya-aya, espesyal naman siyang naghanda ng masaganang hapunan at pinili ang pinakamasarap na bahagi ng karne para kay Guwon. Labis na natuwa ang lola nang makita si Guwon na masarap kumain. Pagkatapos ay kinuha pa niya ang isang piraso at ibinigay kay Sarang. Nang makita niya ang dalawa na masarap kumain at ang mapagpakumbabang ekspresyon ng lola, tila lubos na niyang tinanggap ang magiging manugang na ito. Pagkatapos ay inihatid ng chairman ang kanyang minamahal pa uwi, umikot ng higit sa 0 beses sa lugar, ngunit hindi pa rin nagsawa at nagpabebe pa na humiling na umikot ng 20 beses. Sa unang pagkakataon na nahulog ang chairman sa bitag ng pag-ibig, naging isang baliw na binata siya. Upang magkaroon ng mas maraming oras na kasama ang kanyang minamahal, sinadya niyang iparada ang kotse sa napakalayong lugar. Ayon sa kanyang masusing pagtataya, sakto niyang nakita ang kanyang minamahal na paparating. Matamang nagkatinginan ang apat, ngunit pilit pa rin nagkunwari na hindi magkakilala. Sa elevator, nang makita ni Guwon na hindi nakatingin ang sekretarya, gusto niyang agawin si Sarang at palihim na hinila ito palapit. Nagulat si Sarang at dali-daling nagpahiwatig na may ibang tao, ngunit dahil kumpirmado pa lang ang kanilang relasyon ay nanatili pa rin silang magkasama. Nang marinig ng sekretarya ang ingay, lumingon siya at nakita ang ngiti sa mukha ng kanyang boss, hinulaan niyang may itinatago ito. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ayaw ni Guwon na may ibang tao, mabilis niyang itinulak palabas ang sekretarya at galit na pinindot ang buton para isara ang pinto. Nagulat din si Sarang sa kilos na ito, nagtatakang nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Buong pagmamahal na sinabi ni Guwon na gusto niya lang siyang ihatid sa trabaho, at pagkatapos niyang magsalita ay kusa niyang hinawakan ang kamay nito. Nag-alala si Sarang na makita siya ng kanyang mga kasamahan at pag-usapan, ngunit hindi binitawan ni Guwon ang kanyang kamay, sa halip ay itinago ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit. Ngunit hindi nila alam na may TV sa elevator. Hindi nagtagal at nakarating na silang dalawa sa pinagtatrabahuhan ni Sarang. Nang makita niyang patuloy pa rin si Guwon na sumusunod, nagkunwari siyang nagtatampo at sinabing sapat na ang ihatid siya sa pinto. Sa sandaling inakala niyang hahalikan na siya ni Guwon, tinulungan lang niya itong buksan ang pinto. Bagaman medyo nadismaya, tiningnan niya ang pagiging maalalahanin nito. Ang kanyang puso ay labis na naluluha sa tamis. Para makita si Sarang, pagkatapos ay umupo si Guwon sa pinagtatrabahuhan nito, uminom ng 3 baso ng kape. Inakala ng ibang empleyado na gusto ng boss na mag-inspeksyon, at natakot sila na halos hindi makahinga. Si Sarang lang ang pinagtripan dahil siya ang bago, sinabihan siyang tanungin si Guwon kung mayroon siyang anumang utos. Bagaman naintindihan ni Sarang na gusto lang siyang makita ni Guwon, pilit pa rin siyang nagtanong kung bakit ito nakaupo doon. Bagaman labis na natuwa si Sarang, ngunit nang makita niyang pinapanood ng kanyang mga kasamahan ang masayang senaryo, napilitan siyang seryosong sabihan ito na umalis na. Napilitan si Guwon na umalis ng malungkot ngunit hindi siya nagalit. Gayunpaman, pagkatapos ay sinadya ng kanyang ate na pahirapan siya sa kanyang trabaho, na sumira sa masayang kalooban ni Guwon.
Inakala ni Sarang na siya ang nagpagalit kay Guwon at hindi sinasadyang umiti si Guwon at patuloy pa ring sinabing huwag mo akong hawakan. Nag-isip si Sarang sandali at akmang lalapit para lambingin, ngunit hindi sinasadyang umiwas si Guwon. Alam ni Guwon na nagkamali siya, ngunit dahil sa kanyang mayabang na pagkatao, hindi niya alam ang gagawin. Pauwi, aksidenteng nakita niya ang isang flower shop sa tabi ng kalsada. Dahil dito ay naalala ni Guwon ang lola ng kanyang minamahal at dali-dali siyang pumunta para humingi ng payo. Maaga nang napansin ng lola ang malalim na relasyon ng dalawa at matyaga siyang nagturo na gaano man sila magmahalan. Kailangan pa rin nilang maging malinaw sa isa't isa, kung hindi ay patuloy na magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kapag magkasama sila. Ang pagtalikod sa pagmamataas at ang matyagang pakikipag-ugnayan ang sikreto ng pag-ibig. Pagkatapos ay agad na humingi ng paumanhin ang chairman sa kanyang minamahal at muling naging matamis ang kanilang pagsasama. Palihim na aalis na sana si Guwon nang mahuli siya ng matalas ang mata na kaibigan ni Sarang. Pagkatapos ay inanyayahan siyang pumasok. Nagreklamo ang dalawang matalik na kaibigan, sinabing nalampasan na nila ng 30% ang kanilang target, at ang ipinangakong biyahe sa Bali ay naging Jeju Island para lang sa sariwang hangin sa dagat. Hindi pa nagsasalita ang pinuno nang sabihin niya na ang ganda ng lugar ay kapareho ng Bali at nakakatipid pa raw ng oras sa paglipad. Hindi makapaniwala si Sarang sa narinig. Ang isa pang kaibigan ay nagreklamo din na naabot niya ang isa na ranggo, ngunit ang ipinangakong promosyon ng kumpanya ay napunta sa isang bagong dating na walang kakayahan. 2 taon nang magkasunod na naging outstanding employee si Sarang, ngunit 2 papuri lang ang natanggap niya. Ipinangako niyang babaguhin ang kumpanya at bibigyan sila ng nararapat na pagkilala. Dali-dali namang hinila siya ni Sarang. Hindi alam ng dalawang matalik na kaibigan na si Guwon ang tagapagmana. Kinabukasan, pinabigyan niya ang sekretarya ng espesyal na gantimpala sa 3. Lahat sila ay nakatanggap ng luxurious package ng bakasyon at labis na natuwa na parang nanalo sa loto. Sinamantala rin ni Guwon ang pagkakataon na abusuhin ang kanyang kapangyarihan, gusto niyang samahan si Sarang sa bakasyon. Ngunit habang masaya sila, nagulat siyang nakita ang kanyang sekretarya. Natakot si Guwon at dali-daling lumapit para magpaliwanag, nagtanong kung bakit ito naroroon. Sinabi ng sekretarya na pagsisilbihan niya siya. Nang makita niyang malapit ng mabunyag ang kanyang lihim na pagkatao, sumakit ang ulo ni Guwon at hindi niya alam ang gagawin. Nang marinig ito ng sekretarya, bigla siyang natuwa, itinulak si Guwon at sinabing siya ang ordinaryong team leader at inilabas pa ang kanyang AC bilang tour guide. Nang makita niyang nabunyag ang kanyang maliit na plano, galit na galit si Guwon na gustong punitin ang sekretarya. Ngunit nang isipin niya na makakasama niya si Sarang, labis siyang nasasabi. Sinubukan niyang maging matapang sa kanyang minamahal, ngunit hindi niya inaasahan na may lumitaw na ilaw. Plano sana niyang bawat isa ay may sariling silid para makasama niya ang kanyang minamahal ng mag-isa, ngunit hindi alam ng sekretarya ang plano at itinakda ang 2 silid at gustong matulog kasama niya. Naalala lang ng sekretarya kung sino ang kanyang amo. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa, masayang nagbibilang ng pera si Sarang at ang kanyang mga kaibigan. Nang makita nila ang dalawa na papalapit, pinasalamatan nila ang sekretarya sa kanyang pag-aayos, sinabing labis nilang nagustuhan ito. Natakot ang sekretarya na may sasabihin, nang makita ito ni Guwon ay napilitan siyang sabihin na dahil nakapagpasya na, sundin na lang ang dati. Nang marinig ito ng sekretarya ay muling nagkaroon ng sigla at akmang susugurin ng sorpresa si Guwon. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Guwon at ginantihan niya ito kaya't nahulog ang sekretarya sa tubig. Ngunit bago pa siya matuwa, inatake siya ng mga empleyado at nagsimula ang water battle ng dalawa. Matapos ayusin ang lahat, nagsimula ang biyahe ng lahat sa Thailand. Ngunit kahit maliit na kainan ay hindi makakapigil sa dalawa na magpakita ng pagmamahalan. Bigla silang may napansin na hindi maganda, nakita nila ang 3 tao na nanonood ng masayang eksena at agad silang nagkunwari na walang nangyari at ang dahilan na ibinigay ay napakahiya. Palihim na ipinapakita ni Guwon ang kanyang pagmamahal at sinadya pang sabihin na may tao sa labas, sinamantala ang pagkakataon na ilagay ang bola-bola sa mangkok ni Sarang. Ngunit hindi niya napansin, lahat ay nakita ng sekretarya. Pagkatapos kumain, nagsimula ulit ang 5 tao sa paggalugad ng mga tindahan. May street performance, kaya't huminto ang lahat para manood. Masaya ring sumagot si Sarang at binigyan siya ng inumin na kakainom lang niya. Nang gabing iyon sa hotel, hindi mapakali si Guwon, agad siyang nag-text kay Sarang at sinabihan itong lumabas. Masayang pumayag si Sarang ngunit napalibutan siya ng kanyang 2 kaibigan. Napilitan siyang magkunwaring humihikab para paalisin ang kanyang mga kaibigan. Ganoon din si Guwon, nahirapan siyang kumawala sa mabigat na binti ng sekretarya. Tahimik na lumabas ang 2 ng silid, dahan-dahang umatras, ngunit hindi inaasahan na nagkabanggaan sila. Ang inaasahang prinsipe na may puting buhok ay naghanda na sanang mag-propose, ngunit hindi niya inaasahan na biglang sinabi ng kanyang minamahal na maghiwalay sila. Hindi siya makapaniwala. Lumabas na hindi pa pala matagal bago iyon, si Sarang ay itinulak ng kanyang ama sa isang mahirap na lugar sa bundok. Nang makita ang payat na likod ni Sarang, labis na sumakit ang kanyang puso, ngunit pilit pa rin siyang umiti. Nang makita ni Sarang na lumitaw ang kanyang minamahal sa likuran, labis siyang natuwa na halos lumabas ang kanyang puso, ngunit pilit pa rin niyang pinigilan ang sarili na umiyak. Nang marinig ang iikaw ay akin, akmang gayakapin na sana ni Sarang si Guwon nang marinig niya ang boses ng kanyang amo sa kanyang earphone. Napakamaalalahanin din ni Guwon, sinabihan siyang maunang magtrabaho. Akmang papasok na sana si Sarang sa hotel, ngunit sa huli ay hindi niya pa rin napigilan ang tawagin siya, at pagkatapos ay kinuha ang mantel at humingi ng tulong kay Guwon, habang siya naman ay pumasok sa kusina para tumulo. Nang marinig ito ni Guwon, masaya siyang akmang magpapanggap na prinsesa, ngunit hindi niya inaasahan na may isang babae na sumugod at itinuro siya habang sumasayaw, sinabihan siyang ayusin ang banner. Pagkatapos niyang maging abala, biglang may napansin ang babae na hindi maganda, at lumabas na ang lalaking ito pala ang mayamang tagapagmana ng kumpanya. Natakot siya at dali-daling yumuko para humingi ng paumanhin, at ayaw din ni Guwon na maging mahirap ang sitwasyon para sa kanya, kaya't sinabihan lang niya itong magsalita ng mas mahinahon sa susunod. Matapos tulungan ni Guwon si Sarang na tapusin ang kanyang trabaho, nag-date ang 2 ng matamis.
Sa ilalim ng matinding panggigipit ni Guwon, sa pagkakataong ito ay pumayag si Sarang na bumalik sa Seoul. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya sa kanyang lola at nalulungkot na nagprito ng pipino para dito. Napansin din ng lola na wala sa sarili si Sarang at tinanong kung anong nangyayari sa pagitan nila ni Guwon. Samantala, hindi pa alam ni Guwon ang pag-aalala ng kanyang minamahal. Espesyal siyang pumunta sa tindahan ng alahas, pumili ng pinakanatatanging disenyo, umaasa na makikita niya ang pinakamatamis ng ngiti nito. Pagkatapos ay ginugol ni Guwon ang 3 oras sa pag-aayos ng bawat detalye para lang maging matagumpay ang kanyang proposal. Espesyal siyang nag-book ng hotel kung saan sila nag-date sa unang pagkakataon at naghanda pa ng drone sa labas, ngunit hindi niya inaasahan na ang naghihintay pala ay ang paghihiwalay nila ng kanyang minamahal at nagkaroon pa ng sariling karera nang magbukas ng isang guest house. Hindi pa matagal bago yun, umiiyak na sinabi ni Sarang kay Guwon na gusto niyang umalis. Inakala ni Guwon na gusto na siyang hiwalayan ng kanyang minamahal at masakit na nagtanong at saka lang niya nalaman na gusto lang pala ni Sarang na umalis sa hotel, ayaw niyang mahirapan ang kanyang ama dahil sa kanilang relasyon sa trabaho. Itinago niya ang singsing ng engagement at kinansela ang drone, sinabing sinusuportahan niya ito. Pagkatapos ay tumakbo si Sarang sa hotel at nagbitiw, at kusang loob na humingi ng payo sa ama ni Guwon, idineklara na hindi niya bibitawan si Guwon, ngunit ayaw din niyang pahirapan ang kanyang ama. Hindi lang siya bumili ng magandang pares ng sapatos para sa kanyang karera. Nang malaman ng lola ang desisyon niya, kinuha pa niya ang naipon niyang pera sa loob ng maraming taon, sinabihan ang kanyang apo na tuparin lang ang kanyang pangarap. Sa suporta ng kanyang lola, sinimula ni Sarang ang isang bagong buhay ng walang pasanin. Nagtayo siya ng kanyang pangarap na hotel ng pag-ibig sa probinsya. Nang matapos ang lahat, sa wakas ay naisip niya na i-update si Guwon, ngunit nang makita niyang hindi ito tumugon, nagpahinga siya sandali. Dahil sa takot na baka may masamang intensyon ang isang masamang tao, kinuha niya ang baseball bat at lumabas. Hindi niya inaasahan na pagbukas niya ng pinto ay nakita na niya si Guwon na tumatakbo mula sa sentro ng lungsod, at ang bakuran ay puno ng mga bulaklak na gusto niya. Kinabukasan, sa tuwing may oras si Guwon sa gabi, dadating siya para mag-date. At nang lalong sumikat ang hotel ni Sarang, muling nag-propose si Guwon. Kaya't ang Kingsland ay nagtapos sa isang magandang pagtatapos na may isang perpektong konklusyon sa kanilang kwento ng pag-ibig.